Ang sabi dito ay, when your life seems to fall apart. Bakit nga ba tayo nasasaktan at nahihirapan? Ha? Pakinggan natin yung salita ng Lord. Tingnan natin yung ating mga answer kung bakit tayo nasasaktan. Ha? Bakit tayo nasasaktan? Ang sabi dito sa Bible, sa Job 23, verse 3 to 5, ang sabi niya rito, ito yung istorya ni Job. Ang sabi niya, kung alam mo lang, kung alam ko lamang kung saan siya matatagpuan, pupuntahan ko siya sa kanyang kinaroroonan. Iaharap ko sa kanya ang aking kalagayan at ilalad kong lahat ang aking katwiran. Gusto kong malaman ang isasagot niya sa akin. Nais kong maunawaan ang kanyang sasabihin. Itong mga salita to ni Job ay yung naranasan niyang tribulation sa buhay niya. Yung kanyang paghihirap. Ha? Pero may isang halimbawa, isang istorya rin, minsan ay nangyayari sa mga buhay natin. Yung isang empleyado ay nagulat. Sabi niya, bakit kaya nakakaltasan ng pera ko sa bank account? May isang empleyado. May mga bank account tayo. Minsan, nagugulat tayo. Ba't ba nagkakaroon ng charges? At nung makita natin yung history doon sa ating online banking, nakikita natin na na-charge tayo doon sa mga subscription. Akala natin kung ano lang. Minsan, kahit na maliit na halaga, pagka nakita natin nakaltasan, nagugulat din tayo. Hindi natin alam, meron pala tayong mga subscription ginagawa. Ngayon, ang ginawa ng empleyadong to, tinawagan niya. Pinuntahan niya yung bangko at nag-submit siya ng lahat ng kanyang mga pruweba para i-dispute yung mga nakita niyang mga fraudulent transaction na hindi naman niya ginawa. Kaya ang sabi niya, hindi ko babayaran to. Na-frustrate siya dahil unfortunately, nakuha na yung pera niya. At nung nagkaroon ng tinatawag na reklamo sa bangko, tsaka lang nagkaroon ng katotohanan na yung palang mga nangyaring pagkaltas doon sa mga account niya, talagang hindi niya ginawa. At naibalik sa kanya yung mga charges na ginawa sa kanya. Di ba, bago maibalik ng bangko yung kadalasang pera sa mga account natin, may nagtatagal. May mga account pa nga ako na meron pa nga tayong pinadala na hanggang ngayon hindi natin nakukuha, di ba? Sa mga natin, kailangan bumalik tayo ng Pilipinas para makuha natin yung cash. Bili mo, nagpadala ang mami nyo ng nag-transfer kami sa pangalan ng mami nyo. Yung perang yon until now, hindi pa namin nakukuha, nandun pa rin. Kailangan namin pumunta sa bangko, bili mo, sa Pilipinas, para makuha namin yung account o yung pera. Dahil hindi nga namin nakuha, hindi pa namin naka-upload pa siya, yung status niya naka-upload. Ngayon, ganyang kahaba yung proseso at ganyan din yung sinasabi dito sa mga istorya na inilahad ni Job. Kasi kung familiar kayo dun sa istorya, kung ano ang nangyari sa buhay ni Job, kung ano yung mga nangyari sa kanya na paghihirap, di ba? Sana nga ganito rin kadali yung mga bagay na pwede nating i-present sa Diyos. Pupunta lang tayo, kakausapin lang natin na malito, hindi dapat ako i-charge. Sana ganun lang kadali ang paglapit sa Diyos, ang pakikipag-usap sa Diyos. Although kaya naman nating ihingi sa panalangin, pero di ba mas madalas mahirap yung may hotline na pwede natin siyang makausap at marinig. Di ba sasabihin mo lang kay Lord, nagkamali ako. Itong mga nangyayari sa akin parang mali. Kung pwede kagad nating ibigay sa Diyos na, teka, bakit ko nararanasan itong klase ng paghihirap na to? Ngayon, kung ma-address lang natin and where we can go and meet Him face to face to justify our innocence and understanding His perspective. Di ba? Napakadali sana. Kung nagkamali tayo, meron tayong Diyos, madali nating magagawa na maghingi ng pagpapatawad. Kagaya nung ginawa ng empleyado na pumunta siya sa bangko, present niya yung kanyang case na malito, hindi ako dapat na-charge dito. Ganun. Ang sabi ng Bible, Job is well known as being blameless. Kaya nagulat ang lahat sa kadilimang sinapit niya. Biruin nyo, wala naman siyang ginagawang masama. Hindi siya lumabag sa kahit na anong kautusan ng Diyos. Pero anong nangyari kay Job? Di ba? Nawala yung kanyang lahat ng ari-arian, namatay yung kanyang mahal sa buhay. Halos nawalan siya ng malalapit sa kanya. Nanakwil siya at nagkaroon pa siya ng sakit. Nawala lahat ng kanyang kayamanan, namatay ang kanyang mga anak. Kasunod pa noon, nagkaroon siya ng yung skin disease, yung pigsa, from head to foot. Kaya ang sabi sa passage na to,
in today's passage, gustong malaman ni Job ang dahilan kung bakit siya nasasaktan at nahihirapan. Katulad din ni Job, may mga instances tayo sa buhay natin, bakit nangyayari sa buhay natin nasasaktan tayo? Bakit nangyayari ito? Wala naman tayong ginawang masama. He was confused and angry and wanted an explanation from God. Tayo din. All of a sudden, magsasabi tayo, bakit ba nangyari sa akin to? Deserve ko ba itong nangyari sa akin? Pero, kagaya ni Job, gusto rin nating humingi ng explanation sa Diyos. Bakit mo ginawa sa amin to? Despite not getting the answer to all his whys, kung bakit nangyari sa kanya yon at hindi niya malaman, at lahat ng tanong sa kanya ng Diyos, bakit nangyari sa akin to? Bakit sa kabila ng lahat ng hindi ko hindi ko paglabag sa kautusan mo, nangyari sa akin ang lahat ng ito? Anong sabi ni Job? Naniniwala si Job na kahit hindi niya nakikita ang Panginoon, ay nakikita naman siya nito. O katulad ng mga nangyayari sa atin, may mga chances na maraming bagay, tinatanong natin sa buhay natin, bakit ba nangyari sa akin to? Alam naman natin na yung nangyayaring yun ay hindi natin kontrolado, pero alam natin na someone up there na nakikita tayo kung ano yung ginagawa natin. After the testing of his faith, pagkatapos na karoon ng pagtatapos yung kanyang pagtest sa kanyang pananampalataya, God restored Job's dignity and fortune. Ibinalik ng Diyos yung lahat ng mga bagay na nawala kay Job ng mas higit pa. So anong sabi doon? He was blessed twice as much as he had before. At pinatunayan niya na hindi lang niya sinasamba si God. Kapag maganda ang nangyayari sa kanyang buhay, sa kabila ng kadiliman, ay hindi siya kailanmang iniwan ng liwanag ni Jesus. So, minsan nagkakaroon tayo ng mga tanong, bakit nangyayari at ba't tayo nasasaktan sa buhay natin? Mayroon tayong mga tanong na siyang ang Diyos lamang ang pwedeng sumagot. Pero sa kabila ng nangyari kay Job, at nakita niya yung mga bagay na ginawa sa kanya ng Diyos, after nung kanyang pagsubok, na-realize niya na hindi pala siya iniwan ng Diyos. Sa halip, nung natapos yung tribulation, doble nung kanyang mga bagay na nawala ay ibinigay sa kanya. Yan. When our life seems to be falling apart, remember God is just holding us together. Sana ay wag din kayong magbibitiw sa pakikinig. At yon ang mahigpit na bilin ng Diyos. Anong sabi ng anong pwede nating gawin? When your life seems to fall apart, huwag tayong bibigay at maniniwala sa mundo na pinababayaan tayo ng Diyos. We keep on going. Dahil ang buhay ay hindi laging nasa sitwasyon na may tinatawag tayong laging convenient. Kailangan natin dumaan doon sa mga proseso para makita natin kung gaano kabuti ang Diyos. Makikita mo lang kabutihan ng Diyos pag natapos yung mga tribulation sa iyo na naging mabuti kang tao. So, let us pray. Sabihin natin sa Lord, Jesus, minsan ay pakiramdam ko na hindi ko deserve ang lahat ng sakit at pagsubok na pinagdadaanan ko. Parang sobra-sobra. Sa kabila ng pagsunod ko sa iyo, please help me endure these trials and remain faithful to you like Job. In your mighty name, I pray. Amen. Ayan. Yan yung ating topic. Sana natuto kayo at magkaroon kayo ng idea na kahit na ano pang tribulation ang nasa sa inyo, hindi kayo pababayaan ng Diyos. Okay? Anything you want to add?